Celebox. Si Lowell Santiago ay isang matagumpay na CEO, pero pagdating sa pag-ibig, laging palpak. Sa kabila ng kanyang hitsura at yaman, hindi niya matutunan kung paano makipag-date nang hindi nagiging awkward. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang mahuli siya ng bagong empleyado niyang si Suzette habang nagpa-practice ng pagiging romantiko. Imbis na kiligin ay walang haba siyang pinagtawanan ng dalaga. Simula noon, tila naging mortal niyang kaaway si Suzette. Madaldal, prangka at tila ba laging may dahilan para asarin siya. Pero nang muling mabigo si Lowell sa isang date, si Suzette pa mismo ang nag-alok ng tulong. Habang tinuturuan ni Suzette si Lowell kung paano maging smooth sa panliligaw, hindi niya inakalang siya pala ang magiging final exam. Maging pasado kaya siya sa puso ni Suzette o isa na namang epic fail ang love story niya? Anong masasabi mo sa outfit ko today? Nakangiting tanong ng isang dalaga sa binatang nasa kanyang harapan. It's functional. Tipid na sagot naman ito habang nakatingin sa damit niya. Napataas tuloy ang kilay ng dalaga dahil sa sagot nito. Seriously? Functional? Ano ako, appliances? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay ayos lang ang damit mo. Wala namang butas o sira. At mukha ka namang disente. Sagot pa ng binata sa kanya. Wow, mukhang disente? Bakit hindi ba ako mukhang disente kapag hindi ito ang suot ko? Sarkastiko ang tono ng pananalita nito. Wala naman akong sinabi na hindi ka disente. Sinabi ko lang na maayos ka tingnan. At yan na ba ang pinakamagandang compliment na maibibigay mo sa akin ngayong first date natin, ha? Oo. Okay, Eddie, thanks. You're welcome. Tugon naman ang binata dahilan para mapaismid ang dalagang kadate. Tama nga sila. Wala man lang karumarumansa sa katawan ng lalaking to. Aanhin ko ang kagwapuhan niya kung simpleng small talk, hindi niya magawang makipagsabayan. Sa isip-isip ng dalaga. Tara na nga, umuwi na tayo at pagod na ako. Yatin na kita. Sambit ng binata dahilan para mapairap ang dalaga. Sa kabilang banda naman ay hindi maiwasang mag-alala ni Lowell nang makitang hindi masaya ang babaeng nakadate niya. Jed, what should I do? Laglag ang balikat na tanong ni Lowell sa kaibigan pagkadating pa lang niya ng resto bar nito. Oh, Lowell, nandito ka. How's the date? Palpak na naman ba? I guess. Mahinang sambit nito tsaka nag-order sa bartender ng maiinom. Hindi naman na nagtataka pa si Jed nang marinig iyon sa kaibigan. Sa halip ay napailing na lamang ito at simpleng natawa. Ha, dude, pang ilang date mo na yan this month ha? Ano bang problema sa'yo? Gwapo ka naman, mayaman. Mukhang malaki din naman yung kargada mo. Sure akong nasa sa'yo nang hahanapin ng mga babae. Wala namang reaksyon ng mukha ni Lowell sa kaibigan. Maski kasi siya ay hindi alam kung ano ang nagiging dahilan ng pagka-turn off ng mga babae sa kanya. Di ko rin alam sa totoo lang. Mahinang sagot niya dito. Maya-maya ay isang babae ang lumapit sa table nila tsaka yumapos kay Lowell. Napangisi tuloy ang mga kasama nito. Oh, ayan. Usa nang dumating sa'yo. Sulitin mo na ah. Grab mo na at baka makatsamba tayo dyan. Nakangising sambit pa ng kaibigan bago iniwan si Lowell kasama ang babae. Ngunit ilang sandali lamang ay napansin na ni Jed ang babaeng umalis ng nakabusangot mula kay Lowell. Napakunot noo ito. Anong nangyari dun? Takang tanong ni Jed sa sarili nang marinig niya ang mahinang tinig mula sa babaeng dumaan. Psst! Hindi ba siya marunong makaramdam? Para siyang batang hindi marunong mangromansa. Pati ba naman sa paghalik? Inis na sambit ng babae habang padabog na naglalakad. Hey, dude, what happened? Bakit umalis yung babae? Takang tanong ni Jed sa kanya. I don't know. Bigla na lang siyang umalis matapos kong halikan. Napatampal na lamang ng kanyang noo si Jed nang makita ang problema ng kaibigan. Grabe! Kailangan mo talaga ng matinding landi-related lessons.
Kaya pala hindi siya nasiyahan eh. Baka hindi niya na-feel ang paghalik mo. Binigla mo ata eh. Napakunot noo si Luel. Nakita kong palapit siya, kaya hinalikan ko na siya. Yun naman ang gusto nila, di ba? Napailing na lang tuloy si Jed. Dude, oo, gusto ng mga babae na hinahalikan sila. Pero syempre, kailangan mo muna pakiligin, sabihan ng mga matatamis na salita para maramdaman nila ang thrill sa tiyan nila, para ganahan sila. Pangaral nito sa kaibigan. Napayoko na lamang tuloy si Luel. Malay ba niya sa kung ano ang tamang paghalik sa babae? Hindi pa siya nagkakaroon ng nobya kahit kailan. Hindi rin naman kasi siya interesado noon sa ganitong bagay. Isang rising CEO si Luel at sa murang edad ay natamo niya ang rurok ng kanyang katanyagan sa larangan ng pagnenegosyo. Ngunit dahil sa kawalan ng pamilya sa kanyang tabi ay nag-alala siya sa maaaring maging kinabukasan ng kanyang kumpanya. Ay, alam mo dude, mabuti na lang at nandito ako. Kung hindi, ewan ko na lang sa'yo. Baka tuluyan ka ng mawala ng tagapagmana. Naiiling na sambit ni Jed tsaka tinungga ang isang baso ng alak. Di bale, tutulungan kita. Kailangan mong matuto kung paano lumande ng babae at paano sila romansahin gamit ang mga matatamis na salita. Nakangising dagdag pa nito tsaka siya tinapik sa balikat. Hindi naman maintindihan ni Lowell ang sinabi nito. Gayunpaman ay tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon. Good morning, Kuya Guard! Patagal ng patagal, kumikinis ho ang ulo nyo ah. Galing! Walang ka-pores-pores. Anong shampoo gamit nyo, Kuya? Biro ni Suzette kay Manong Edgar, ang gwardya sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Sa halip na mainis at mainsulto ay natawa na lamang ang lalaki at napailing sa dalaga. Sanay na rin kasi siya kay Suzette, kaya naman hindi na niya ito pinansin pa sa biro nito. Ikaw talaga, Iha. Buti hindi ka tinanghali ng gising ah. Himala ata. Biro nito pabalik sa kanya. Kasi pinagalitan na ho ako ni Ate May kahapon eh. Nakakatakot po at baka mapatalsik pa ako nang wala sa oras. Natatawang sagot naman ng dalaga. Napailing ang Ginoo bago sumagot. Ganoon talaga. O siya, pumasok ka na at baka abutin ka pa ng oras. Gayong nandito ka na sa harap ng pinto ng entrance. Napangiti na lamang si Suzette bago nagpaalam dito. Kilala ang dalaga sa pagiging masiyahin at palabiro nito. Maliban kasi sa mga nakakatawang jokes nito ay hindi rin nila nakita itong malungkot kahit kailan. Good morning, Ate May! Hindi na po ako late! Nakangising bati niya sa kanyang superior. Saglit lang siya nitong tinapunan ng tingin tsaka muling ibinalik ang tingin sa ginagawa. Aba, mabuti naman at may gagawin tayo mamaya. Sambit nito sa kanya. Napanguso na lang si Suzette tsaka dumiretso sa kanyang upuan. Okay! Teka, magkakape nga pala ako. Bulong niya sa sarili bago inayos ang gamit sa upuan. Nagpaalam na rin siya sa mga kasama na pupunta muna sa pantry para magkape. Hindi naman kasi niya ugali ang pagkain ng umagahan kaya diretso kape na siya agad tuwing pumapasok sa kumpanya. Ngunit habang naglalakad siya papunta sa pantry ay may napansin siyang isang lalaki na nakatayo sa gilid. Nakatalikod ito sa kanya kaya hindi niya agad nakita ang hitsura nito. Napakunot noo siya nang marinig niya ang mahihinang bulong nito. Ha? Ako ba? Maayos naman ako. Basta nakikita kita. Buo na ang araw ko. Rinig niyang sambit ng lalaki dahilan para maintriga na si Suzette at lumapit dito. Pasimple siyang nagtago sa pader habang idinidikit ang tenga nito. Kung papipiliin ako sa pagitan ng buhay ko at ikaw, pipiliin ko ang buhay ko. Kasi ikaw ang buhay ko. Dagdag pa ng lalaki habang madramang binibitawan ang mga salitang iyon. Napamaang naman si Suzette dahil sa narinig. Ang corny naman ni Kuya. Teka, sino ba kasing kausap ni Kuya? May shooting ba ng drama dito? Pasimple niyang inikot ang paningin sa paligid tsaka napasilip sa direksyon ng lalaki. O baka naman kasama niya ang jowa niya. Mas sinilip niya pa ito at hinabaan ang leeg
upang makita ang kausap ng lalaki. Kung magkakaroon ng bagong planeta, gusto kong pangalanan iyon na tayo kasi gusto kitang dalhin sa ibang mundo. Ganoon kita kamahal, Binibini. Kahit may gravitational force, ikaw pa rin ang bumagsak sa puso ko. Dagdag na sambit ni Luel habang seryosong idinadrama ang bawat salita na nakasulat sa papel. Wait, tama ba? Hindi pa masyadong… Napahinto siya sa pag-iisip nang makarinig siya ng isang malakas na halakhak sa kanyang likuran. Agad siyang napalingon dito at nakita ang isang dalaga na nakahawak pa sa kanyang tiyan habang panay ang tawa sa kanya. Ano daw? Kahit may gravitational force? Ikaw pa rin ang bumagsak sa puso ko? Hindi magkamayaw na tawa ni Suzette habang inuulit ang huling katagang sinabi ng binata. Agad namang pinamulahan ng mukha si Luel nang mapagtanto na may nakarinig ng mga sinabi niyang iyon. Anong… kanina ka pa dyan? Nauutal na tanong ni Luel sa dalaga habang kabadong napapalingon sa paligid. Tawa naman ng tawa ang dalaga na animoy hindi na makahinga. Ano ba yan kuya? Nagpa-practice ka ba ng mga linyahan sa jowa mo para sa Valentine's Day ha? Natatawang tanong nito sa kanya. Napayoko naman si Luel. Masyado bang corny ang mga na-search ko sa internet? Ang sabi ni Jed, kailangan kong matuto maging romantiko. Kung paano mapapadala mga babae sa matatamis na salita. Pero bakit? Bakit tumatawa ang babaeng to? Hindi maintindihan na tanong ni Luel sa sarili, tsaka bahagyang napakuyom sa hawak na papel. Napansin naman ni Suzette ang papel na hawak nito kaya bahagya siyang huminto sa pagtawa. Teka, ano yan? Tanong niya tsaka mabilis na kinuha ang papel na hawak ni Luel. Hindi na nagawa pang ilayo ng binata ang papel at nabasa na agad ito ng dalaga. Ikaw ba si Google? Kasi lahat ng hinahanap ko, nasa iyo na. Pagbasa ni Suzette sa nakasulat sa papel, kasabay ng pagbulanghit nito ng tawa. Teka, akin na yan. Huwag mo nang basahin. Nahihiyang sambit ng lalaki at pilit na kinuha ang papel, ngunit sadyang matatag ang dalaga sa pagkakahawak ng papel habang patuloy pa rin sa pagtawa. Ano to? Ano ka? Jeje? Kanino mo ba gagamitin ang mga linyahang yan? Sinong kikiligin sa ganito? Kung ako babae, tatawanan na lang kita eh. Natatawang anas ng dalaga tsaka ipinagpatuloy ang pagbasa sa papel kaya panay pa ang pagtawa nito. Nakaramdam naman ng pagka-bad trip si Luel. Aaminin niyang hindi siya magaling sa ganito. Kaya nga siya nag-aaral eh. Pero ang tawa ni Suzette ay mas nakadagdag sa frustration niya at inis. Pakialam mo ba? Akin na nga yan. Seryosong anas ni Luel tsaka marahas na kinuha ang papel sa dalaga. Dahil sa panay tawa si Suzette ay nabitawan na rin niya ang papel. Teka! Hindi ko pa tapos basahin yan eh! Habol pa sana ni Suzette, ngunit nauna nang umalis si Luel habang masama pa rin ang tingin sa dalaga. Kainis! Tuluyan ang umalis ang lalaki habang panay tawa naman si Suzette. Napaluha pa siya dahil sa sobrang tawa. Hanggang sa pagtitimpla ng kape ay naalala niya pa rin ang mga linya na nakasulat sa papel nito at kung paano ito banggitin ng lalaki kanina. Animoy damang-dama ito ng lalaki habang binabanggit iyon, dahilan para mas lalo siyang matawa. Hoy ante, anong tinatawa-tawa mo dyan? Nagkape ka lang, nabaliw ka na? Natatawang tanong ng kaopisina niyang si Kelly. Hinarap niya ito. Ha? Wala naman. Bakit? Nakangiti pa ring sagot niya bago inilapag ang kape. Ayan o, ang lapad ng ngiti mo. Anyari girl? Tanong pa nito sa kanya. Lumawak ang ngiti ni Suzette nang maalala na naman ito. Ngunit sa halip na ikwento pa ang nangyari ay napailing na lang siya. Wala. May nakita lang akong daga kanina na tumutula. Natatawang sagot niya dito. Napakunot na tuloy ito sa kanya. Dagang tumutula? Nasisiraan ka na ba ng utak, Suzette? Hindi na niya ito pinansin pa at naupo na lamang bago ipinagpatuloy ang pagtatrabaho.
Nagtatrabaho si Suzette bilang digital marketing coordinator sa isang sikat na kumpanya ng men's perfume. Mula alas 8 ng umaga ang trabaho niya, ngunit dahil sa layo ng inuupahan niyang apartment sa kumpanya ay madalas siyang late ng 30 minutes sa trabaho. Sa kabutihang palad ay hindi naman siya inaalis sa trabaho dahil isa siya sa mga magagaling na empleyado ng kumpanya. Napaunat siya ng magkabilang braso nang mapansing lunch break na pala. Gumayak na rin ang mga kasama niya. Akma na sana silang aalis ng mga kasama niya nang biglang magsalita ang kanilang CMO. Guys, reminder ko lang, dadalaw dito ang CEO mamaya na si Sir Lowell sa department natin dahil gusto niya ring makita ang performance ng marketing department. Make sure to take your lunch and get back here before 1:30 p.m. Bawal ang malate, naiintindihan ba? Malakas na anunsyo nito. Kanya-kanya namang sagot ang mga kasamahan niya, habang napakibit balikat naman si Suzette. Wait, ano naman kayang gagawin dito ng CEO natin? Actually, never ko pang nakita yun eh. Pero sabi nila, may tsura naman daw at matangkad. Sambit ni Kelly habang sabay silang naglalakad papuntang cafeteria. Aba malay ko, baka bored lang siya at naisip niyang maglibot. Walang pakialam na sagot ni Suzette at agad nang dumukwang sa mga available na pagkain. Oh, meron ulit fried noodles! Isa nga po ate. Nakangiting sambit ni Suzette tsaka agad na nagbayad ng order. Naghanap na rin siya ng mauupuan nila matapos noon at sabay na kumain. Habang kumakain ay may nakita siyang pamilyar na lalaki na dumaan. Teka, yung lalaki yung kanina, si Mr. Corny. May dala din itong fried noodles sa kamay kaya naman napakunot ang noon niya. Mahilig din pala siya sa fried noodles? Ayos yan, Mr. Corny. Napapangiting Anya bago nagpatuloy na sa pagkain. Suzette, bilisan mo dyan! 1:27 na oh! Nasa 6th floor pa ang office natin! Tawag sa kanya ni Kelly. Napangiwi naman siya habang nakahawak sa kanyang tiyan. Teka lang naman be, ang sakit talaga ng... Otomatikong napatakip ng kanyang ilong si Kelly nang marinig ang masaganang pagbabawas ni Suzette sa cubicle nito. Ano ba yan, Suzy? Agbagra! Mauna na ako sa'yo ha! Lagot ka talaga kay Madam CMO dahil late ka na naman. Teka lang Kelly, malapit na akong matap... Natahimik siya nang marinig na naman ang malakas na agawas ng kanyang dumi. Ay, ante! Magkaibigan tayo pero malapit na rin ako masuffocate sa baho niyan. Aalis na ako. Sumunod ka na lang nga. Bilisan mo dyan. At 1:30 dadating na ang CEO sa office natin. Nagmamadaling anito tsaka tuluyan ng umalis. Buisit naman kasi. Bakit ngayon pa ako sinakitan ng tiyan? Pahamak talagang fried noodles na yon. Di ata maayos ang pagkakaluto. Banas na aniya tsaka muling inilabas ang natitirang sama ng loob. Para siyang nakahinga ng maluwag nang tuluyan na niyang mailabas ang lahat. Nakangiti pa siyang naglalakad paakyat hanggang sa makarating siya sa floor nila. Hala, patay! Anong oras na? Bigla siyang nakaramdam ng kaba nang makita ang oras. 10 minuto na siyang late kaya dali-dali siyang tumakbo papasok. Mabuti naman at wala pa doon ang kanilang CEO. Whew! Mark as safe! Nakangiting aniya habang nakahawak pa sa kanyang dibdib. Psst! Suzette! Pabulong na tawag sa kanya ni Kelly dahilan para mapatingin siya dito. Nakanguso na ito sa kanya ngayon sa kanyang likuran. Kaya naman agad siyang napalingon dito at nakita ang kanilang Madam CMO. Ay, Madam! Sorry, I'm late. Nahihiyang aniya, tsaka agad nang dumiretso sa kanyang upuan. I won't tolerate it again next time, Miss Suzy. Please avoid being late, especially in the presence of our CEO. Madiin na sermon nito sa kanya. Wow, Suzy. Nakikisuzy siya. Akala mo naman close kami. Pabida ka lang sa CEO na yan eh. Late nga rin kayo. Sa isip-isip ni Suzette habang napapangiwi pa. Anyway, here is the CEO of our company, Sir Lowell Santiago. Pakilala nito sa lalaking nakasunod sa likuran nito. Agad na nagpalakpakan ang lahat ng makapasok na si Lowell sa loob ng marketing department.
Ramdam pa rin ng binata ang pagsakit ng tiyan niya dahil sa kinain niyang fried noodles sa cafeteria. Gayunpaman ay pinanatili niya ang walang emosyon niyang ekspresyon na humarap sa mga empleyado. Ngunit napatigil ang kanyang pag-iisip nang bigla siyang makarinig ng mahihinang tawa sa di kalayuan. "Mrs. Zet, who are you to laugh in front of our CEO?" Pagalit na sambit ni Luna, ang CMO. Ngunit patuloy lamang sa pagtawa ang dalaga habang napapahawak pa sa tiyan. Napakunot noo si Luel nang marinig ang pamilyar na tawa. "Ikaw ang CEO, Mr. Corny?" Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga habang panay pa rin ang pagtawa. Tila hindi naman makagalaw sa kanyang kinatatayuan ang binata habang nakatingin dito. Siya? Paano? "Hindi ko inakalang ikaw ang CEO kasi naman." Agad na tinakpan ni Kelly ang bibig ni Suzette. "Shh! Suzy, ano ba? Bakit ka ba tawa ng tawa?" Sorry po sir. Tinutopak na naman po ata ang kaibigan ko. Expired po kasi ang nakain niyang fried noodles kanina kaya nababaliw na siya. Hiyang-hiya na sambit ni Kelly sa boss habang kinakaladkad si Suzy palabas. Expired na fried noodles? Kanina sa cafeteria? Kaya ba, sumakit din ang tiyan ko? Takang tanong naman ni Lowell sa sarili. Sir, sorry about that. Anyways, ito po ang marketing department." Ipinagpatuloy ng CMO ang pagpapaliwanag ng mga tasks at projects ng department sa kanya. Ngunit tila ba't wala dito ang kanyang atensyon dahil nananakit na naman ang tiyan niya. Sa kabilang banda. Pahamak talaga. Pang-ilang banyo ko na ito ngayong araw Di naman pwedeng umuwi ako ng maaga dahil malalagot na talaga ako kay madam. Inis na sambit ni Suzette sa sarili. Matapos kasi ang naging ganap kanina ay pinatapon siya ng kanilang Madam Luna sa stockroom at may pinahanap sa kanyang mga papeles bilang parusa. Upang kumalma ang pakiramdam ay umakyat siya sa rooftop ng building. Inispread niya ang kanyang dalawang kamay habang sinasalubong ang malamig na hangin. "Ay, gusto ko nang umuwi!" Malakas na sigaw niya. Madilim na din kasi dahil pasado 7:00 na rin ng gabi. Pwede umuwi ka. Don't shout here. Rinig niyang tinig ng kung sino sa kanyang tabi. "Ay, sus Mariosep!" Gulat na anas niya at napalingon sa katabi. "Mr. Corny!" Tawag niya dito. Masama naman siya nitong tiningnan. Don't call me that. Napatutop siya ng kanyang bibig. "Ay, sorry po Sir Lowell. Ano po palang ginagawa niyo dito? Nagpa-practice po ba ulit kayo ng corny, romantic lines niyo?" Pinigilan ni Suzette na matawa nang sabihin yon. Ramdam naman ni Lowell ang pagkasarkastiko nito kaya napailing siya at umayos ng upo sa isang bench. "Ang lakas ng loob mong kausapin ako. Ako ang CEO mo." Maotoridad na sambit ng binata. Saglit na natigilan si Suzette at napalunok. Dahilan para matawa naman si Lowell. Umuwi ka na kung gusto mo. Wala namang pipigil sa'yo Dagdag pa niya. "Ayoko nga. Nakakatakot si Madam Luna Baka di na ako papasukin bukas kapag hindi ko natapos yung pinapagawa niya." Nakangusong sambit ng dalaga, tsaka bahagyang sumandal sa railing. Nakatanaw ito sa malayo habang pinapalid ng hangin ang ilang hibla ng buhok nito. "Then what are you doing here? Instead of doing whatever your task is?" Kasi kanina pa ako pabalik-balik sa banyo. Masakit yung tiyan ko dahil sa fried noodles na kinain ko kaninang lunch. Hindi ba't bumili ka din nun kanina? Di ka ba sinaktan ng tiyan? Biglang tanong nito sa kanya nang humarap ito sa kanya. Napaiwas naman ang tingin si Lowell. Ang totoo niyan ay umakyat din siya dito sa rooftop dahil kanina pa rin siya sinasakitan ng tiyan. "Hindi." Pagsisinungaling niya. Bakit yung sa akin kanina pa masakit? Siguro panis na yung noodles na sinerve sa akin. "Deserve." Ha? "Wala. Umuwi ka na lang para makapagpahinga ka na at mawala na yung sakit ng tiyan mo." Saglit na natigilan si Suzette habang nakatingin sa kanya. "What?" Nakataas ang kilay na tanong niya sa dalaga. "In fairness sweet yung pagkasabi mo kanina. Hindi ko ina-expect na sasabihin mo yun "Bakit?
Ano bang iniisip mong sasabihin ko? Nakakunot noon na tanong ni Lowell sa kanya. Something corny? Di ba dun ka magaling? Akala ko sasabihin mo, halika na, uwi na tayo. Hindi ako doktor, pero ang alam ko, ang gamot sa sakit ng tiyan mo ay ako. Sabay tawa ng dalaga, ngunit siya lang naman ang natawa sa joke niya. O kaya ganito, kawawa naman ang bebe ko. Sana ako na lang yung kinain mo para kahit anong mangyari, hindi kita masasaktan. Mas lalong dumilim ang mukha ni Lowell dahil sa mga biro nito. Bakit? Ano ba kita para kainin mo ko? Ikaw ang icing sa cupcake ko. Mabilis na sagot ni Suzette na natatawa pa rin. Corny. Sambit ng binata. Same to you. Mas corny nga ang banat mo kanina eh. Walang babae makukuha sa mga banat mong ganun, no? Imbis na kiligin eh, matatawa pa kami sa'yo. Sambit ng dalaga. Sandali silang natahimik hanggang marinig ni Suzy ang mahina niyang tinig. Ha? Anong sabi mo? Paano ba? Mahinang tanong ng binata. Paano ba ang ano? Usisa ng dalaga. Paano maging romantiko? Napangisi si Suzette nang marinig iyon. Aba, Don Romantico gusto mo? Tamang-tama, nandito ang maestrang si Suzette Valencia. Bulalas niya, sabay posing pa. So paano nga? Just use your charms. Sagot ng dalaga. Paano nga? Ganito, pose ka ng ganern, tapos ganern. Paswabe lang, wag ganyan. Ilagay mo ang kamay mo sa baba. Tapos, pag may babaeng dumaan, taasan mo ng kilay. Parang ganito. Demo pa niya. Napangiwi si Lowell habang pinapanood siya. Hindi mo madadaan ang babae sa corny jokes. Trauma na kami roon. Laos na yun. Ang uso ngayon, body language. Yung angas, yung tikas, na mapapa, oh my daddy kami. Tapos sabayan mo pa ng, hi baby girl, are you lost? Ani Suzette habang nakasandal sa railings. Di ba masyadong flirty yun? Iyon ang gusto ng mga babae ngayon, pa-flirt-flirt, pero kilig to the bones. But I want normal conversation. So gusto mo yung makata at nerdy na may gravitational force pang nalalaman? Laos na yan! Makinig ka sa akin. Dami ko nang nabasang libro kaya gamay ko na yan. Kumpiyansang sabi niya. Nababadrip na si Lowell sa mga sinasabi ni Suzette at tumayo na. Sayang lang ang oras ko. You go home na. Nababaliw ka na. Ha? Uy! Hindi pa ako tapos! Kumaway na lang si Lowell habang palayo. Save it for later. Goodbye. Ha? Later? Pero… Nilingon siya ni Lowell. And Miss Suzy, wag mong ipagsasabi to. Alam mo ang mangyayari. Na ikaw si Mr. Corny? Sinamaan siya nito ng tingin. Sige, sorry na. Siyempre, mahal ko trabaho ko. Walang makakaalam. Sabay akto na parang sinasara ang zipper sa kanyang bibig. Napailing si Lowell. Pakiramdam niya ay sobrang dami nang nangyari, kaya umuwi na rin siya nang makaabot sa opisina. Hello? Bati niya kay Jad sa telepono habang nagmamaneho. Yes. Then set the dinner tomorrow at Vista Restaurant. Isa na namang blind date. Hindi na mabilang kung pang-ilan ngayong buwan, pero hindi siya titigil hanggat wala siyang nakikitang resulta. Samantala, kakatapos lang maligo ni Suzette at lumabas ng banyo nang buksan ng ina ang pinto ng kwarto. Anak, iha! Ay, mama mo panot! Gulat niyang sigaw. Sinong panot? Wala. Yung mama ng katrabaho ko po. Palusot niya habang pilit na tumatawa. Napakunot noo ang ina. San ka ba pupunta? Mapapasma ka niyan. Galing ka sa trabaho. Emma, kulang ng tao sa resto. Absent ang isang staff, kaya tinawag ako ni Ate Tina. Hindi ka pa rin ba umaalis dyan sa part-time mo? May trabaho ka na sa sikat na kumpanya. Hindi pa ba sapat na? Ma, nahihiya akong iwan itong resto. Dito ako unang tinanggap. Doble naman ang sahod ko ngayon. Wala nang nasabi ang ina nang mauna nang lumabas si Suzette. Huwag ka mag-alala, Ma. Uuwi rin ako agad pagkatapos ng shift ng papalitan ko. Makakapag-uwi pa ako ng buffalo wings. Yum!
Aniya kaya napailing na lang ang ginang. 8:00 dumating si Suzette sa restaurant. Agad siyang dumiretso sa storage room. Oh, Suzy, ngayon ka lang ulit nagpakita rito ah. Kamusta? Bati ni Geoff. Ayos lang. Kayo? Nako, wala pa ring tigil ang tao simula nang ma-feature tayo sa magazine. Nangangalay na nga ang braso ko kakaprito ng wings eh. Reklamo niya. Nagrareklamo ka ba, Geoff? Singit ni Tina mula sa pinto. Taranta tuloy si Geoff at bumalik sa trabaho na ikinatawa nila. Suzette, salamat at nakarating ka. Kulang na kulang kami ng server ngayon. Ani Tina, pasensya na. Alam kong pagod ka na sa opisina. Nako ate, isang tawag mo lang. Go agad ako. Basta isang bucket ng wings ha. Biro pa ni Suzette. Tumawa si Tina. O siya, iserve mo na ito sa table 5. Sabay abot ng tray. Nakangiti siyang lumapit sa matanda. Any order pa po ba, sir? Ano ba tong lemon nyo? Bakit ang asim? Reklamo ng customer. Lolo, lemon talaga yan. Pabalik na sana si Suzette sa kusina nang mapansin niya si Lowell nakadate ang isang babae. Uy, si Mr. Corny! Si Sir Lowell! Bigla siyang may naisip at dahan-dahang lumapit. So, what would you like to eat? Tanong ng babae kay Lowell. Anything, basta nakakabusog. Sagot niya. Well, lahat naman dito nakakabusog. Talaga? Mabuti. Mas gusto ko pa rin kung ikaw ang nakahain para kainin ko. Napatalsik ang ininom ng babae. Si Suzette halos matapilok. Oh, sorry. Is it too much? Alalang tanong ni Lowell. No, I just... Hindi ko inakalang babanatan mo ako ng ganyan. Sabi nila wala kang karomantikan. Tapos bigla kang babanat? Babanatan? Bakit naman kita babanatan? Halos mapahalakhak si Suzette. Tumindi ang pagkakakorny ni Lowell. Maya-maya? Deadline ka ba? Tanong niya. Bakit? Kasi hindi kita makalimutan kahit anong gawin ko. Dito na siya napatawa. Ikinabigla ng lahat. Deadline? Wala ka na bang maisip na ibang... Agad siyang tinakpan ng kasamahan. Sorry po. Di sinasadya ng staff namin. Namula si Lowell nang makitang staff pala si Suzette. Sorry, I need to go to the toilet. Paalam ng babae na hindi na bumalik. Another failed date. Napasulyap si Lowell sa likuran. Ramdam niyang sinusundan siya ni Suzette. Laglag balikat siyang humarap. What is it, Miss Suzette Valencia? Tanong niya ng tamad. Napangisi ang dalaga nang lumabas sa pinagtataguan at tumayo sa harapan niya. Hello, Sir Lowell! Hindi ko alam na mahilig din pala kayo sa chicken wings at napadaan pa kayo sa resto namin. Masarap po ba ang manok namin? Nakangiting tanong niya. Alam ni Lowell ang sadya nito, kaya lalong nainis siya. Tinalikuran niya ito at naglakad. I'm telling you, Miss Suzette, kung mang-aasar ka lang dahil sa nakita mo, stop it. Or else, wala ka ng trabaho bukas. Sumunod naman agad si Suzette, nakanguso. Sir naman, biruan lang yun kanina. Sorry, kung di ako natawa, baka nagka-chance pa kayo ng date mo. Mahina niyang sabi. Napairap si Lowell at isinuksok ang mga kamay sa bulsa. Pero sir, wala na bang pag-asa ang kakornihan mo? Ganyan ka na talaga? Natatawang tanong ni Suzette. Tigilan mo ako, Miss Suzette. I'm tired. Concern lang ako, sir. Kaya gusto kitang tulungan. Diretso lang sa paglalakad si Lowell. No way. Mas mapapahamak lang ako sa mga plano mo. Hindi, sir. Promise. Tuturuan kitang maging romantiko. Nakangiti niyang alok, kaya hinarap siya ng binata. An exchange of what? Unti-unting ngumisi si Suzette. Well, kasi concern ako. Pero baka naman, salary increase para sa masipag mong empleyada. Bilang negosyante, sanay si Lowell sa ganitong setup at mukhang seryoso naman ito, kaya pumayag. Deal? Deal. Sagot niya, kasabay ng pakikipaggamay. Talaga, sir? Magkano po ang increase? Halos magningning ang mata nito.
Bahagya niyang pinitik ang ulo ng dalaga. Mukha kang pera. Aniya, bago nagpatuloy sa paglakad. Sumunod si Suzette. Aray, grabe naman sir. Siyempre, kailangan ko rin yun. Sagot niya. Gerin, ihahatid na kita. Aya ng binata nang makalapit sila sa kotse. Ay wow, sosyal! Buti sumunod ako. Nakalibre pa ako ng pamasahe. Biro ni Suzette, ikinailing na lang ni Lowell. Habang nagmamaneho, panay ang kwento ng dalaga at tahimik lang na nakikinig si Lowell. Tell me, Suzette, nagka-boyfriend ka na ba? Biglang tanong niya. Ay, sir, baka mamaya, will you marry na ang kasunod niya na? Natatawa niyang biro. Crazy woman. Napapailing na sabi ni Lowell, tsaka iniliko ang kotse. Siyempre sir, nagka-boyfriend na ako. Muntik na pa nga kaming ikasal eh. Napatingin si Lowell. Bakit hindi kayo nagkatuluyan? Kasi may nakita akong mas gwapo. So, nag-break kami. Tapos, nagpalit ulit ako. You mean, naghiwalay kayo dahil may bago ka nang nakita? Oo. Then what happened to that new guy? Hindi rin tumagal kasi may nahanap na naman ako. Wait, nakailang boyfriends ka na ba? Halos mabaliw niyang tanong. Hindi ko mabilang. Mga 99 plus to the infinity. Natawa si Suzette. What the? Yes sir. Pero wag kang magsalos ha. Sa libro ko lang sila nakilala. May leading lady silang pinakasalan. Kabit lang ako. Dilulo talaga. Napaikot ni Lowell ang kanyang mga mata. Napabulong sa hangin. Na narinig naman ni Suzette. Sakto namang nasa gate na sila ng village kaya huminto na siya. Anong dilulo? Ang sama mo naman sir. Ikaw nga no girlfriend since birth. Ikaw rin naman. Kahit na, at least di ako ganun ka-inosente. At sinong nagsabing inosente ako? Balik ni Lowell, diretsyong nakatingin sa mga mata. Napaiwas siya. Ikaw, di ka nga marunong makipag-flirt. Baka ni humalik di mo alam. Nauutal niyang sabi. I'm a guy, Suzette. I watch plenty of kissing scenes. And even more than that. Walang ekspresyon niyang dagdag. Napamulagat ang dalaga, sabay baba ng kotse. Kadiri ka? Nanunood ka ng ganyan pero hindi marunong sa simpleng linya? Di ka romantiko! Sigaw niya sabay sara ng pinto. Kaya gusto kong tulong mo, di ba? Tanong ng binata. Oo na, basta doble ang sahod. Hirit niya bago tumakbo papasok ng bahay. Oh anak, bakit hinihingal ka? Usisa ng ina. Ma, hindi pa kayo tulog? Mukha ba akong tulog? Mataray na sagot nito. Wala, matutulog na ako. Pagod ako. Paalam niya at dumiretso sa kwarto. Pagkahiga, niyakap niya ang unan. Ang corny niya talaga? Sa nakalipas na araw, ay mas naging malapit ang dalawa sa tuwing nagkikita sila sa labas ng trabaho. Kung minsan naman na nagkakasalubong sila sa kumpanya, ay isang malawak na ngiti lamang ang iginagawad ni Suzette sa binata, habang dadma lamang sa kanya si Lowell. Psst! Crush mo si Sir ano? Nagulat si Suzette nang bigla siyang kalabitin ng kanyang kaibigan na si Kelly. Napakuno tuloy ang noon niya dahil dito. Ha? Sinong sir? Napaismid naman ang kaibigan na animo ay alam nitong nagmamaang-maangan lamang siya. Sino pa ba? Di si Sir Lowell. Nakangising sagot nito sa kanya. Si Mr. Cor. Cor? Anong Cor? Wala. Mas lalo tuloy ng hinala ang kaibigan at malakas siyang siniko. Huwag ka na mahiya. Paano ba't best friend tayo, di ba? Sige na, ano? Aminin mo na. Baliw, di ko siya crush no? Sabay na silang naupo habang dala ang tray ng pagkain nila. Break time kasi nila kaya naman nagsabay na rin silang kumain sa cafeteria. Bakit nakita ko kayo kagabi na magkasama? Doon na natigilan si Suzette. Hindi niya akalain na may nakakita sa kanila kagabi. Ha? Saan? Umuwi na ako kagabi no? Pagsisinungaling niya. Psst, sinungaling? Sino yung nakita ko kahapon na kasama si Sir na madaldal at panay tawa? Ha? Ano yun, kakambal mo?
Sarkastikong tanong nito. Napaiwas na lamang ng tingin si Suzette at pilit na iniba ang usapan. Paano ba naman kasi ay sa tuwing off niya sa work at saka naman siya tinatawagan ni Lowell para magpaturo sa kanya ng pagiging romantiko. Where are you? I'm gonna pick you up in the parking lot. Mensahe nito sa text. Best friend, sabay na tayo umuwi ha. Hindi ako masusundo ng jowa ko eh. Rinig niyang sambit ni Kelly habang pareho silang nag-aayos ng gamit nila. Mauna ka na Kelly. May dadaanan pa kasi ako eh. Mapanghinala naman na napatingin sa kanya ang kaibigan. Kikitain mo ulit si Sir ano? Nakangising tanong nito. Shh! Tumahimik ka nga. Baka may makarinig dyan at akalain nila na may nangyari sa amin ni Sir. Tigil niya sa kaibigan. Oo na. I'll stop it. Basta balitaan mo ako kapag, may nangyari sa inyo. Kelly! Malakas na sigaw niya dito pero tinawanan lamang siya nito tsaka dali-daling tumakbo palabas. Napailing na lamang siya dito. As if naman mas matigas pa yun si Sir sa bato. Kung hindi niya lang kailangan ng tagapagmana sa kumpanya, ay sure akong hindi naman yun magpapaturo maging romantiko para makahanap ng matinong babae. Sa isip niya tsaka nagpunta na sa parking lot. Saan tayo ngayon, sir? Malaki ang ngiti na tanong ni Suzette sa binata nang makasakay siya sa kotse nito. In my condo. Okay. Casual na sagot niya tsaka unti-unting naintindihan ang sagot ng binata. Ha? Kondo mo? Malakas na sigaw nito dahilan para mapatakip ng tenga si Lowell. Ray, can you shut up? Ang lakas ng boses mo. Bakit sa kondo mo? Hindi ba pwedeng sa ibang lugar? Tanong niya dito. Then where? Hindi ba't may nakakita na sa atin kahapon sa restaurant na sinabi mong walang makakakita sa atin? Where do you think we can practice without anyone from the company seeing us? Diretsahang tanong nito sa kanya. Napayoko na lamang siya. Tama naman kasi ito. Oo nga, pero hindi ba masyado namang kasi kondo mo yun, tapos babae ako, tapos lalaki ka. Then alam mo na, kapag nainita ng dalawang tao. Are you trying to say that I'll be interested in making love with you? Let alone your body? Tanong nito, tsaka tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Tila na insulto naman si Suzette sa paraan ng tingin nito sa kanya, kaya agad niyang tinakpan ang katawan. Hoy! Anong sinasabi mo? Hindi ka natatabla ng alindog ko? Kahit na ganito lang ako, babae pa rin ako at… Shut up! Okay, we'll go to my private resto bar. Resto bar? Meron ka nun? Napangisi ang binata. Of course. Napairap tuloy siya dahil sa kayabangan nito. Pagdating nila doon ay walang katao-tao kaya naman sandaling natigilan si Suzette. Ha? Bakit walang tao? Private nga, di ba? Kung gusto mo ng tao, edi sana ginawa ko tong public. Napairap siya. Pati jokes mo ang corny. Kailan ka ba matututo? Hindi ka lang talaga marunong magturo sa akin, kaya ganun. Psst. Bago pa sila tuluyang mainis sa isa't isa ay ipinagpatuloy na ni Suzette ang pagtuturo sa binata. What do you mean? Takang tanong ng binata sa kanya. Ganito kasi yan, sa umaga paggising mo, dapat siya agad ang maaalala mo. So, anong gagawin? Siyempre, iti-text mo siya ng, "Good morning, babe." Then kaming mga babae, gusto namin kapag nagagawa naming maging malaya kapag kasama namin ang cutie pie namin. Cutie pie? Duh, yung guy of our life. So if yayain mo siya ng date, it's better kung ire-ready mo na ang lahat. Like, wala na kaming gagawin kundi sasama sa'yo. Of course, ikaw lahat magbabayad. Don't expect na papayag kami sa 50-50, no? We want a guy na romantic, yung tipong wala kaming ibang gagawin kundi ang magpaganda lang. Well, I don't have any problem with paying the bills. Pero ano namang gagawin ko habang nasa date? Usually, dun ako nagkakaproblema eh. Seryosong anito. Napailing si Suzette na animoy maestrang concern sa kanyang estudyante. My dear student, mali kasi ang approach mo. Wala ka sa tamang timing. Bigla ka na lang babanat ng corny jokes mo, tapos minsan hindi pa angkop yung mga jokes mo. No wonder bakit na-off sila sa'yo, kahit nagwapo at mayaman ka naman.
What do you mean? Hinarap ni Suzette ang lalaki sa mesa at mariing tiningnan ang mga mata nito. Ganito, kapag nasa date ka na, make sure na may eye contact kayo. Smile, like this. Then ask her, how's her day? Kamusta siya? Kaming mga babae, gusto naming magkwento ng mga bagay-bagay sa araw namin. And we appreciate it kapag nakikinig sa amin ang lalaki. So make sure to be attentive. Ask her follow-up questions from time to time. And also, gusto rin namin na marinig ang kwento ng partner namin. Kaya syempre, magkukwento ka rin. Then after that, pwede mo hawakan ang kamay niya. Tapos, magmamwamwa chup-chup na kayo. Mama chup-chup? Oo, like this oh. Iminuwestra pa ni Suzette ang bawat kilos hanggang sa mapalapit ito sa binata. Sa isang iglap ay naglapit silang dalawa at dahil sa gulat ay muntik ng matapilok ang dalaga. Mabuti na lamang at nahawakan ng lalaki ang bewang niya. Saglit silang nagtitigan habang ang binata ay napapalunok habang nakatingin sa kanyang labi. Napansin naman din ito ni Suzette kaya agad niyang naitulak si Lowell. Sorry, hindi ko sinasadya. Inayos niya ang sarili tsaka tumingin sa ibang direksyon. Napahawak naman sa kanyang batok ang binata habang namumula ang kanyang tenga. Anyways, yun lang naman sir. I'm sure mahuhuli mo din ang kiliti ng mga babaeng makakadate mo. I see. Nagpatuloy pa sila sa pag-uusap habang umiinom ng beer nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hala, teka sir, wala akong dalang payong. Paano ako makakauwi nito? Wait, ihahatid na lang kita sa inyo. Sambit ng binata sa kanya bago sila lumabas at sumakay sa kotse. Nako sir, nakainom ka. Kaya mo pa ba mag-drive? Nag-aalalang tanong ng dalaga sa kanya. Yes, I guess. Kaunti lang naman ang nainom ko. Besides, I'll drive slowly. Sagot niya dito. Habang nagmamaneho ang binata ay hindi niya maiwasang mapatingin sa dalaga sa tabi niya na kanina tahimik. Hindi siya sanay dito lalo pa at kilala niya ito bilang maingay at makulit. Biglang bumalik sa isipan niya ang ganap kanina dahilan para pamulahan ulit siya ng tenga. Focus, Lowell. Focus. You're driving for Pete's sake. Saway niya sa sarili at naisandal na lamang ang kanyang kaliwang kamay sa pinto ng kotse habang pilit na tinatakpan ng kanyang palad ang kanyang ngiti. Napansin naman ni Suzette ang pagkabalisa ng kasama nang mapansin niyang napapangiti ito na pilit nitong itinatago sa kanya. He's smiling? Sandaling napatingin sa labas ng bintana ang dalaga. Sino naman kaya ang iniisip niya at napapangiti siya? Sa isip-isip niya at sa hindi malamang dahilan ay nalungkot siya sa isiping iyon. Ay, bakit ba? Pakialam ko naman kung may nagpapasaya na kay sir. Yun lang naman ang goal ko, ang tulungan siya kapalit ng dobleng sahod ko. Depensa niya sa sarili. Maya-maya ay nakarating na rin sila sa bahay ng dalaga. Sir, ayaw niyo po ba na magpatila muna kayo ng ulan sa bahay? Mas lumalakas ang ulan at delikado din. Dahil nakainom kayo at madulas din sa kalsada. Sunod-sunod na dahilan niya sa boss. No, I'll go home. Pero sir, Suzy, aba, bakit ginabi ka na? Nagulat sila nang may dumungaw sa bintana nila na may flashlight pa sa mukha. Ma, inihatid po ako ng boss ko. Napayoko si Lowell para batiin ito. Sa huli ay hindi rin siya nakatanggi nang ang ginang mismo ang nag-aya sa kanya na magpatila ng ulan sa apartment nila. Oh, dahan-dahan. Pasensya na at basa. Suzy, bigyan mo siya ng damit ng papa mo. Tsaka yung tuwalyang hindi pa nagamit natin. No thanks. Hindi rin naman ako magtatagal dito. Hindi, matutuyuan ka ng ulan sa likod. Baka magkasakit ka pa. Wala nang nagawa pa ang binata nang iabot na sa kanya ni Suzette ang tuwalya at damit. Magpalit ka na sir, nandun ang banyo. Sumunod na lamang si Lowell kahit na bahagya pa siyang nag-aalangan. Suzy, ano ba yung sir mo? Manliligaw mo? Ha? Mama naman, sa mukha kong to? Aba bakit? Baka nakakalimutan mo na sa akin ka nagmana. Huwag mong ibaba ang bandera natin mga Valencia anak.
Maya-maya ay lumabas na si Lowell sa banyo suot ang isang black shirt at gray pants na bagong bili pa niya para sana sa papa niya. Saglit na napalunok si Suzette nang makita ang itsura nito lalo na ang suot nito na pambaba. What? Nakataas ang kilay na tanong ni Lowell sa kanya. Agad tuloy siyang napaiwas ng tingin sa pantalon nito. Wala. Oh, bagay na bagay pala sa'yo eh. Pasensya ka na at medyo maliit itong bahay namin ha. Magpatuyo ka muna ng buhok mo iho at maya-maya ay nandito na ang asawa ko. Sabay-sabay na tayo kumain habang malakas pa rin ang ulan sa labas. Sambit ng ginang sa binata. Napatango na lamang siya tsaka umupo sa katabing upuan ni Suzette. Anong oras dumadating ang papa mo? Hindi kasi regular ang oras niya eh. Pero maya-maya nandito na yon. Bakit? I need to go home. Masakit ang ulo ko kaya gusto ko na sanang matulog. Sagot nito habang nagpupunas ng buhok. Hindi na namalaya ni Suzette na nakatulala na pala siya sa katabi. Nakanganga at tila ba'y nahipnotismo na sa binata. What? Nakataas ang kilay na tanong nito. Ang gwapo. Wala sa sariling sagot nito. Wag ka na munang umuwi. Delikado sa daan. Pulang-pula ang mukha na sambit ni Suzette dahil sa hiya. Agad itong umalis sa kanyang tabi at umakyat sa kwarto nito. Naiwan tuloy siyang nakatingin sa likuran nito na papalayo. Anong meron dun? Takang tanong ng binata sa sarili. Maya-maya ay dumating na rin ang ama, ngunit laking gulat niya nang makita ito. Oh, ikaw pala ang kinikwento sa akin ng anak ko. Yung amo niya na hindi marunong lumandi ng maayos. Natatawang aniya ng lalaking may bigote sa harapan niya. Masama niyang binalingan ng tingin ang dalaga sa tabi. Papa! Mahinang saway naman ni Suzette sa ama, ngunit tinawanan lamang siya nito. Ano bata? Kailangan mo ba matuto kung paano maging romantiko? Tuturuan kita. Nakangising ani ng ama nito tsaka umakbay sa asawa nitong nasa tabi. Lorenzo! May mga bata! Saway ng ginang nito. Sus, anong bata? Bakit? Ako kaya ang tinaguriang Don Romantiko sa amin noon. Kaya nga nabihag ko ang puso ng pinakamagandang dilag sa bayan namin noon eh. Tingnan mo, kasal na kami at may anak pa. Nakangiting sambit ng Ginoo, dahilan para pamulahan ng mukha ang ginang. Kaya ikaw iho ha, kung gusto mo maging romantiko, madali lang yan. Dalawin mo araw-araw. Iparamdam mo na hindi mo kayang mawala siya kahit isang araw. Mula pagising hanggang sa pagtulog. Magbigay ka ng mga flowers, chocolates. Tapos palagi mong sasabihan na maganda siya, na mahal mo siya. Mas maa-appreciate nila iyon. Nakangiting sambit ng Ginoo sa kanya. Pero natigilan ang lahat nang marinig siyang magsalita. Pero paano kung hindi naman ako gusto ng taong yun? Nauutal na tanong ni Lowell sa Ginoo. Ano naman? Iho, ang tunay na pag-ibig, hindi yan agad naghahangad ng kapalit. Ano naman kung hindi kanya gusto? Ang importante ay naipakita mo na gusto mo siya. Pero alam mo iho, sa itsura mong yan, hindi malabo na magustuhan ka rin ng babaeng gusto mo. Basta alam mo lang kung paano sila paiibigin at mamahalin. Naging seryoso ang binata na napatingin sa ama ni Suzette. Paano po? Iho, ganito ah. Maliban sa pagiging sweet lover at sa mga matatamis mong salita, walang hihigit pa sa lalaking mataas ang emotional quotient. Ibig sabihin, kaya mong dalhin ang babaeng may topak, may saltik, at kung ano man ang emosyon na meron ng babae. Mabilis magbago ang mood ng mga yan. Pero sa oras na makuha mo ang kiliti nila, hindi imposibleng mahulog din ang loob niya sa'yo. Paalala nito sa kanya. Napalunok si Lowell. Sa unang pagkakataon ay nakatanggap siya ng matinong sagot dito. Hindi ba honey? Magaling ako mangromansa dito sa asawa ko. Kaya nga naka-anim kami ng anak eh. Di ba mi? Pilyong ani ng Ginoo sa asawa. Tsaka hinigit ito para yakapin at halikan. Lorenzo, ano ba? Eto ka na naman. Ang hilig-hilig mong mambola. Bakit? Romantic nga eh. Romantic lover. Natatawang sagot ng asawa. Maski si Suzette ay natatawa na lamang sa kanyang mga magulang. Napatingin si Lowell sa dalaga na masayang nakangiti. I see. No wonder you look so positive in life.
Because there are people beside you who showed you what true love means. Sambit ni Lowell habang nakatingin sa dalaga. Saglit na napatingin si Suzette sa boss at nahuli itong nakatitig sa kanya. Nginitian niya ito pabalik tsaka natatawang napalingon sa ama. Sa hindi malamang dahilan ay para bang ginanahan si Lowell. For some reason, I want to be a guy like Suzette's father. I want to be her lover, like her father. Sa isip-isip niya, tsaka napayoko at pasimpleng napangiti. Pagkatapos noon ay sabay-sabay na rin silang kumain ng dinner at dito na rin siya nagpalipas ng gabi. Sir, sigurado po ba kayong ayos lang kayo dyan? Nag-aalalang tanong ni Suzette sa binata na ngayon ay nakaupo sa sahig. Yeah, I'll be fine. May kinuha naman si Suzette na extra kumot para hindi ito lamigin. Gamitin mo ito, sir. Thank you. Hinayaan na lamang siya ng dalaga at nahiga na rin sa kama nito. Nasa iisang kwarto sila, ngunit si Suzette lamang ang nasa kama habang si Lowell naman ay nakahiga sa banig na nasa lapag. Katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa habang nakahiga sila sa higaan. Sir? Gising ka pa? Sorry. Curious lang kasi ako. About what? Sino po ang iniisip niyo kanina sa kotse nung nangingiti kayo? May bago po ba kayong kadate this week? Magagamit niyo na ba ang mga itinuro ko? Sunod-sunod na tanong niya dito. I don't know. Bigla tuloy na pasilip si Suzy kay Lowell sa sahig. Anong klaseng sagot yan, sir? Oo o hindi lamang ang sagot sa tanong ko. Hindi ko nga alam. Sus! Alam mo, sir, kahit anong turo ko sa'yo at ni Papa, hindi yan gagana kung hindi mo gagamitin. Kailangan may mahanap ka na makakadate para magamit mo. Paano mo malalaman kung effective ba o hindi, di ba? Nakangising tanong nito sa kanya. Bumalik sa pagkakaupo si Lowell sa sahig. I'm sure it will work. Napaismid si Suzette. Aba, confident ka ata masyado, sir ah. Baka naman kapag may kadate ka na bigla ka namang titiklop at babanat ng mga laos mong corny jokes. Tawang-tawa na tanong niya sa binata. Sinamaan siya nito ng tingin. I swear, mapapaibig ko ang sino mang babae na gustuhin ko. Talaga lang ah. Galingan mo, sir. Ako pa naman nagturo sa'yo. Talaga? Gusto mo? Subukan pa natin Sige ba? Tingnan nga natin kung tatalab sa akin yung karisma mo. Biro niya ngunit laking gulat niyang bigla siyang hinila ni Lowell dahilan para maupo din siya sa sahig. Muntik pa siyang mapalagapak sa sahig. Mabuti na lamang ay maingat siyang sinalo ng kandungan ni Lowell. What about this? Natigilan si Suzette dahil sobrang lapit nila sa isa't isa. Nakaupo pa siya sa kandungan nito at ramdam niya ang mga hita nito na inuupuan niya. Anong, this? Wala kang ginagawa Mas inilapit pa ni Lowell ang sarili sa kanya, kaya maski ang paghinga nito ay nararamdaman na niya. I don't really like sweet talks, but I've been meaning to say this to you. Maraha na sambit niya sa dalaga. Ano yun, sir? Nauutal na sambit ni Suzette habang nakatingin sa labi ng binata. You're always laughing and loud. It irritates me most of the time. Patagal ng patagal ay mas tumataas ang tensyon na nararamdaman ni Suzette lalo pa at kakaibang init din ang hatid ng kamay ng binata na nakahawak sa kanyang bewang. Minsan, iniisip ko na lang na halikan ka just to keep you quiet. Mapang-akit nitong sambit, tsaka napatingin sa kanyang labi. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Suzette nang dahan-dahan nitong dinilaan ang sariling labi. I wonder what your lips taste like, Suzy. Mahinang anito, tsaka dahan-dahang lumapit ang mukha sa kanya. Tila ba'y nawala na sa kanyang tamang pag-iisip si Suzy at napapikit na lamang ng kanyang mata habang hinihintay ang paglapat ng labi nito sa kanya. Ngunit sa halip na halik ay mahinang pagtawa ang narinig niya mula dito. Do you want to kiss me, Miss Suzette? Nakangising tanong ni Lowell dahilan para agad siyang mapadilat ng mata. Sumalubong sa kanya ang malawak na ngisi ng binata. I told you, I can flirt now.
And I'm not as cheesy and corny as before. Agad na napalayo si Suzette sa binata at galit na tiningnan ito. Hoy, pinakita ko lang sa'yo kung paano ako maging romantiko. Malay ko ba na madadala ka sa mga yun? Natatawang tanong nito na ikinainis niya. Kabwisit, naisahan niya ako dun na. Inis na sambit ni Suzette sa sarili tsaka inis na tumayo. Are you mad? We can continue if you want. You know? Kapansin-pansin ang pang-aasar sa tinig nito na mas lalong ikinabwisit ni Suzette. Banas na ang dalaga tsaka binato ng unan si Luel. Don't be mad, Suzy. Come here, and I'll kiss you. Pwisit! Ayoko nga! Baka mahawa pa ako sa virus mo. Sino bang gustong humalik sa'yo, ha? Walang pasabi na hinila siya ni Luel sa ibabaw nito. You, Suzy. You want to kiss me. And I want to kiss you as well. Tila ba'y natigilan si Suzy nang makita ang pagiging seryoso sa mga mata ng binata. No, wag ka nang magpapauto, Suzy. Sinungaling yung pilyo na yan. Naturuan niya ni Papa, kaya I'm sure na pinapractice niya sa'yo yung mga galawan tips ni Papa. Wag kang magpapadala. Saway niya sa sarili nang maramdaman niya ang kamay nitong gumapang sa kanyang bewang at bahagyang itinaas sa likod niya. Because I love you, Suzette. Diretso ang mga mata na tingin ito sa kanya. Naisa nang maniwala ng dalaga, ngunit nang maalala ang nangyari kanina ay agad siyang natauhan. Saglit siyang napangisi nang may maisip na kalokohan. Ah, ganito palang gusto mo ah. Tingnan natin kung magagawa mo kung sabayan. Sa isip-isip niya, tsaka siya napangiti. I love you too, Sir Luel. Mahina ngunit mapang-akit na sambit niya dito, tsaka mas dumikit sa lalaki. Hindi naman maiwasang magulat ni Luel, lalo na nang humawak ito sa kanyang dibdib. Hindi niya akalain na sasabay sa kanya ang dalaga, lalo na nang maupo ito sa kanyang tiyan at umibabaw sa kanya. You want to kiss me, right? Well, I want to do something more than that. Nakakaakit na dagdag ng dalaga. Something more? Lumapit ang dalaga sa tenga niya. Yes, more than kissing. That's how I love you, Mr. Lowell. Ay, sus Mariosep! Aba bakit ang anak ko ang gumapang sa'yo? Hindi ba't dapat ikaw ang gagapang sa anak ko? Lorenzo! Saway ng ginang sa asawa, tsaka agad itong siniko sa sikmura. Agad tuloy na umalis sa ibabaw ng lalaki si Suzette at napahiga sa kama. Kayong dalawa, ano ba yan ha? Suzette, halika dito sa kwarto namin. At ikaw Lorenzo, dito ka katabi ni Luel. Baka ano pang mangyari sa dalawang to? Galit na sambit ng ina nito sa kanya. Oh, pero honey, akala ko ba maglalabing-labing tayo ngayon? Nakangusong tanong ng asawa niya. Magtigil ka Lorenzo, dalian mo! Wala namang nagawa ang mga ito at lumipat na lamang ng kwarto si Suzette habang nangingising tumingin kay Luel. Ano pa yung nginingisi mo dyan, Suzette? Matulog ka na dyan! Saway ng ina. Opo na ma, eto naman eh. Sa kabilang banda ay hindi naman maiwasang mabanas ni Luel habang inaalala ang pang-aakit sa kanya ng dalaga. You're crazy, Luel. She's just joking that she likes you. Huwag mong seryosohin. Inis na sambit niya sa sarili, ngunit may parte sa kanya na umaasang sana ay totoo na lamang ang lahat. Luel! Rinig niyang sambit ng ama ni Suzette na nasa kama. Yes, sir. Tila formal na sambit niya dito. Gusto mo ba ang anak ko? Seryosong tanong nito. Sandaling natigilan ang binata. Gusto ko ba talaga si Suzette? Aaminin kong hindi maganda ang first impression ko sa kanya dahil nakakainis siya. Pero maski naman ngayon, nakakainis pa rin siya. Sambit niya sa sarili habang nakatingin sa kisame. I'm not sure, sir. Pero aaminin kong naging malapit na rin ang loob ko sa anak mo po. Magalang na sagot niya dito. Kung ganon, ay handa ka bang gawin ang lahat sa kanya? Yes, sir. Agad na dumungaw ang Ginoo sa kanya mula sa kama na kanyang ikinabigla. Then make sure to marry my daughter. Be a man and confess. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto mo maging romantiko kung mula noon pa man ay tanggap at mahal ka na rin naman ng babaeng mahal mo. Ang kulang na lang ay ang first step mo
Ang manligaw. Oh, wait, si Suzette? Gusto ako ni Suzette? Napangisi ang Ginoo. Bakit hindi mo siya tanungin? Natatawang tanong nito sa kanya, mapang-asar. Alam niyang hindi ito magiging mabait sa kanya lalo na kung anak nito ang usapan. Ngunit sa pagkakataong iyon ay alam niyang tama ito. Saglit siyang natahimik at napatingin sa kisame habang nakangiti. I will, sir. Thank you. Nakuha man ni Lowell ang approval ng ama ni Suzette na manligaw dito, ngunit hindi naging madali para sa kanya na umamin sa dalaga. Idagdag pa kasi sa kaba ay ang bihira nilang pagkikita ng dalaga. Napapadalas din kasi ang overtime nito sa opisina kaya sa halip na maaya niya pa itong lumabas, ay diretso bahay na ito agad para magpahinga. What am I supposed to do? I want to give her something special this Valentine's. Ilang araw na lang pero wala pa rin akong plano. Sa isip-isip niya nang mapadaan siya sa isang restaurant. Dinner set up for a night. Pagbasa niya sa karatula na nasa labas ng restaurant, tila ba'y otomatikong may pumasok na ideya sa kanyang isipan. I need this. I need her help. Sa isip-isip niya bago umalis dito. 4:00 na ng hapon nang makarating siya sa kumpanya at nakita si Suzette na palabas na ng kumpanya. Suzette! Malakas ang kanyang pagtawag dahilan para mapalingon ito. Ganon din ang kaibigang si Kelly. Luel! Sir Luel! Bakit ho? Come in. Ha? Bakit po? I need your help. Aniya, tsaka ito hinatak papasok ng kotse. Ni hindi na nagawa pang makapag-react ni Suzette at makapagsalita ni Kelly. Ha? Dinner set up? Takang tanong ni Suzette sa kanya. Yes, I rent the whole place. I told them na ako na ang magda-decide dahil gusto kong maganda ang first date namin. Wow, ang swerte naman pala. That's why I need you to help me, Susie. To decorate the place with me. Nakangiting sambit nito. Nakakaramdam man ng lungkot, ngunit tinulungan pa rin siya ng dalaga. Ang laki-laki ng ngiti niya. Sino ba yung bago niyang ka-blind date ha? Sa akin pa talaga nagpatulong magawa eh. Sunugin ko tong lahat eh. Imbiyerna na sambit niya sa sarili nang lumapit sa kanya si Lowell. Hey, are you okay? Yes. Anong tingin mo? Maganda ba para sa dinner? Tanong ng binata. Yes. Magugustuhan kaya niya? Siguro kung matinuyang babaeng sinasabi mo. Mabait naman talaga yun. Matalino at masiyahin. Sagot ito dahilan para mapairap ang dalaga. Ipinagpatuloy pa nila ang ginagawa hanggang sa kinabukasan ay inaya na naman siya ng binata na lumabas. Ano na naman ba yun? Akala ko ba may date ka ngayong gabi? Takang tanong niya habang nakatingin sa lalaki na malawak ang ngiti. Yes, and I need you to tell me if tama na ba ang gagawin ko. Ha? Iniabot ito sa kanya ang isang dress. Wear this and I'll pick you up later. May pupuntahan lang ako. Hindi man naiintindihan ay sumunod na lamang siya dito. Ilang oras lang din naman ay bumalik na rin ito sabay silang nagtungo sa venue. Ngunit sa halip na may makita siyang magiging kadate nito ay pinaupo pa siya ni Lowell sa upuan sa tapat nito na dinesenyohan nila kagabi. Lowell, bakit ako nandito? Baka akalain ng kadate mo na inaagaw kita. I don't think so. Because you are my date, Suzette. Flowers for you. Dagdag nito sa kanya. Ha? Doon na napagtanto ni Suzette na lahat ng inihanda nitong sorpresa na akala niya ay para sa new partner ni Lowell ay para pala sa kanya. Anong… I've been meaning to say this to you. But I like you, Suzette. Not just your body and face, but how warm you could get. I like seeing you smile and happy. And with just that, I feel so happy and in love with you. Anito sa kanya tsaka siya hinawakan sa kamay upang isayaw. Hindi man inaakala ngunit hindi na rin ito ipinalampas pa ng dalaga at umamin din sa binata. Me too. I like it too, Lowell. I love you, my Susie. I'm sorry but I'll try my best not to be corny anymore. Napangisi si Suzette. Talaga lang ah. Yes, because from now on, I'll be Mr. Horny. Natatawang anito tsaka mabilis na hinalikan ang dalaga.
Nais pa sanang mag-react ng dalaga, ngunit huli na nang lumalim na ang halik nito sa kanya, kasabay ng malakas na palakpakan ng lahat. Simula ng araw na iyon ay naging opisyal na silang magkarelasyon. Hindi rin naman nagtagal ay nagpakasal din sila, nagkaroon ng isang masayang pamilya kasama ang kanilang supling na anak. Wakas.